Hello langga, magandang araw. May mga labahan ako ngayon pero hindi naman ganong karami. Kaya bago nga ang lahat ng gawain ko, inuna ko na nga muna isa lang itong mga labahan ko. Natapos ko na nga malabhan lahat ng mga decolor at naisampay na nga rin. Halos mga puti na nga lang talaga itong mga natira. Hinuhuli ko talaga labhan itong mga puti dahil binababad ko na nga muna sa tina at sabon bago ko nga paikutin dito sa washing dahil nga yung ibang mga puti minsan may pagkamadilaw na. Pagkatapos ko naman makapagsampay ito at nagsalang na nga rin ako ng sinaing para naman sa tanghalian namin. Yung mga pinagkainan pala namin ng almusal, hindi ko pa nga yan nailalagay sa lalagyan. Pagkatapos ko kasi mahugasan yan, hindi ko na nga muna nilagay sa lalagyan, pinatulo ko na nga muna. Pero ganun pa nga rin, hindi nakatulo ng maayos dahil dito ko nga lang nilagay sa planggana. Kaya balak ko nga bumili ng mga pinaglalagyan ng mga patuluan nitong mga plato. Gusto ko kasi pagka nilalagay na nga ito sa mga lalagyan, hindi na nga tumutulo at wala ng tubig. Sunod ko naman nga na inasikaso ay yung uulamin namin para sa tanghalian. Si Isdi bago nga pumasok sa trabaho niya, bumili na nga muna siya ng uulamin namin. Bumili lang siya nitong isda at pinapaprito niya. Itong talong naman gusto ko nga itorta, kaya nga lang medyo matagal na nga ako na hindi nakakapag-gisa ng talong na nilalagyan niya ng udon. Yung mga chikiting ko, paborito nila yung tortang talong. Ako naman gusto ko yung ginigisa lang pagkatapos medyo maraming toyo at paminta o di kaya nilalagyan niya ng udon. Ngayon nga dahil magpiprito naman na ako ng isda, hindi ko na nga ipiprito pa itong talong. Yung mga chikiting ko kasi napakahilig nga sa ulam na may sabaw at since ipiprito ko nga itong isda, wala na nga silang sabaw kaya kailangan ko nga igisa itong talong. Pagka bumibili pala si Isdi ng mga gantong gulay, minsan pagka may naabutan niya siya sa palengke, yung mga nakaslice na yun niya yung binibili. Lalo na nga pagka yung mga pamprito lang namin, yung sinasawsaw sa toyo na may kalamansi, gusto ko yung mga nakahiwa na nga yung binibili niya para nakakapili nga siya ng maayos. Pero yung mga ganong nakahati ng gulay, mabilis nga lang maubos, hindi niya na nga naabutan kaya ganto na nga lang yung binili niya. Medyo mahal nga ngayon yung per kilo nitong talong kaya kaunti nga lang yung binili niya. Pero pagkamura naman to, dinadamihan niya ni Isdi yung pagbili niya dahil paborito niya nga ito ginigisa lang pagkatapos nilalagyan ko ng toyo o di kaya naman iniihaw. Nung nasa bukid pa kasi kami, sagana nga kami dun sa mga gulay at isa na nga itong talong. Pumipitas lang kami dun sa may likod bahay pagkatapos iniihaw ko na at nilalagyan ng asin. Bata pa ako noon at asin niya lang yung pinangtitimpla ko pero sarap na nga ako sa ganong timpla ko. Dito naman sinubukan ko nga pero pinipigaan ko nga ng kalamansi at nilalagyan ko ng pamintang powder. Nagustuhan ng mga chikiting ko pati na nga rin ni Isdi. Igisa ko na nga rin pala itong gulay. Nalagyan ko na ng mga pampalasa. Mabilis lang naman lumambot yan kaya sinabay ko na nga ilagay dyan yung udon. At habang nag-aantay nga ako na maluto yung ulam na sinalang ko, ito at iaayos ko naman niya itong kaunting paninda. Paubos na nga yung mga biskwit na pinamili ko nung nakaraang araw kaya ito si Isdi naman yung inutosan ko mamili since hindi naman ganun kaaga yung pasok. Pag hindi naman ganun kaaga yung pasok niya, nakikisuyo ako sa kanya na mamili ng mga kulang na paninda pero pagka maaga yung pasok niya, hindi ko na nga muna siya inaabala pang mamili. Nag-aantay na nga lang ako sa kung kailan niya yung wala siyang pasok at doon niya ako nakikisuyo sa kanya na mamili ng mga kulang na paninda. Yung nakalagay pala doon sa box halos puro mga biskwit lang. Pagkatapos dito naman sa eco bag, dito nakalagay yung iba pang mga panindang pinamili ko. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!